Baptist, you will say, Amen! Let us sing Wonderful Grace of Jesus. On the first stanza, all together, ready? Pressuring guys. Number one. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall this grace begin? Taking away my burden, set my spirit free. For the wonderful grace of Jesus, reaches me. All together now. Wonderful the mountains grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, also amazing grace deep in me. Brother than the scope of life's precious saying, greater far than all my sins, table and riches. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all of us. Lying like captive pardon, saved to the uttermost. Things have been torn asunder, giving believers heed. For the wonderful grace of Jesus, riches we all together now. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, also amazing grace of deep in me. Brother than the scope of life's precious thing, greater far than all my sins, shame, and riches. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Let's stand now. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine. By His transforming power, making Him God's dear tower. Earth is in peace and heaven, for all eternity. For the wonderful grace of Jesus, riches we all together now. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, also amazing grace of deep in me. Brother than the scope of life's precious saying, greater far than all my sins, shame, all together but one. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Let us sing another song. Ang awit, Bible stands. This time, we request everyone, please get your Bible and not your cell phone. Kung hindi po, ang inyong mga Bible, because the Bible stands. Amen. Every time we sing the chorus, kasi po ang inyong Bible. Yan po ang tunay na diwa at awit ng
the Bible says, every Christians should hold their Bible in spirit and truth. Yan po ang ating sandagan. Yan po sa panahon na ito. Naglipan ang iba't ibang paturuan. We will believe in the infallible Word of God, the King James Version. Amen? We will see the Bible stand. Verse now, ready? Sing. The Bible stands like a rock undaunted in the raging storms of time. Its pages firmly and truly eternal, and they go with the lights of life. The Bible stands for the hills may crumble in the world, it stands ready. Tayo po ay nagpupuri at papasalamat sa ating Panginoon. And thank God, lahat po ng kapatiran ng Tabernacle Baptist Church ay may sariling Bible. Amen, amen. Para po pangunahan ang ating opening prayer, tinatawag po natin si Brother Gary. Amen. Sa araw po ito, sana po ay buksan po ang aming mga kaisipan at ang aming po mga puso para po matanggap po namin ng maayos at maliwanag ang mga salita po na magagaling po sa inyo. Sana po ay pagbabayan po kami, bigyan po kami ng blessings at patawarin po sa aming mga kasalanan para po mapagpilipunan po kami ninyo. Punan kayo ng maayos at may kagalakan. At po ng kaya pinagalaman sa aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Brother Danny. Talagang napakaganda ng book. Rise once again. And say, Jesus is coming again. Other words with the request. Brother Arno, para sa ating paglalagay sa
Mountain and wilderness say, all earth and heaven proclaim, Jesus is coming again. Okay now, coming again, coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe evening, and maybe soon. Coming again, coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Jesus is coming again, standing before Him at last. Trial and trouble all past, crowns at His feet we will cast. Jesus is coming again, coming again, coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe evening, and maybe soon. Coming again, coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Jesus is coming Manalangin tayo. Again, salamat po Lord sa araw nito Lord. Maraming salamat Panginoon sa isang buong linggo. Ang kami pinagpala Panginoon at kami muli na po Panginoon sa dakong ito Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw nito na maganda po ang klima. Nakakarating po mga kapatid ng maayos. Dahil po sa magandang weather Panginoon na pinagkaloob mo ngayon. Pinapasalamatan ka rin namin Panginoon sa pong ang arawan po ng aming pong mga pastor. Gaganapin po Panginoon sa buwan ito ng August Lord. Salamat Panginoon sa buhay po ng aming pastor. Naging namin po Panginoon na maging kalakasan po namin Panginoon. Patuloy Panginoon pagpalaan mo siya Panginoon. Na maging kalakasan po namin at maging ganap pa Panginoon. Umaba Panginoon ang buhay niya Panginoon upang ikaw ay paglingkuran ng Diyos. Salamat Panginoon sa mga sandaling ito Lord. Kami po ay pinagpala ng Panginoon at muli Panginoon, ibinabalik namin sa iyo mga pagpapala ito sa aming mga types ng offering. Pagpalain po Panginoon ang types ng offering ito na lalapit kami Panginoon sa iyong pangangailangan sa Church ng God. Salamat po ba? Ito po ang dalangin sa aming Panginoong Jesus. Amen.
Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer
Sana nga po ay ang mga batang ito, no, ay lalo po silang gamitin, no, sa gawain po ng Panginoon. So, napakasarap pakinggan, no, yung mga munting tinig na umaawit para sa Panginoon. Amen? No? So, and this time ay lalako na po tayo sa pinapamensahe mula po sa salita po ng Diyos. Okay? At saan po natin ang ating po mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. No? So, tumayo po tayong lahat sa ating pagbasa ng talata pong ito. No? Sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. Okay? At sabayan niyo po ako sa pagbasa nitong talata po ito. No? 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. Okay? Okay, so sabayan niyo po ako. Okay, ready? Read. Let the man so among us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tayo po'y manalangin, shall we pray? O Lord God, we are so thankful for this day, for blessing us, O Lord God, and for letting your presence to be felt by each one of us this morning. We know that you are in our midst this day, Lord. And Lord, we truly want to worship you. We truly want to glorify your name in our midst this morning. Kaya po, Diyos, nawa ay palayan niyo po kami sa pagkakataon nito. Kami ay makapakinig ng mensahe mula sa iyo, mga salita ng Diyos. At Lord, pasangkapanin niyo po, Ama, nawa ang iyong abang likod na ibahagi ng may pagpapala sa bawat isa na narito ngayong umaga. At ang mga salitang ito, O Diyos, ay mamusag, umimo sa puso po ng bawat isa, O Diyos. At ito ay magpabago ng aming kaisipan, O Lord God. Tungkol sa mga bagay na nasa sa amin, O Lord. At pagkos, magkaroon kami ng tamang pananaw, O Lord God, sa mga bagay na aming pong tinatangkilik sa aming buhay. Lord, make us a good steward. Help your people to be a good steward of the blessings and resources that you have given them. You have given us. Bless us this morning, Lord, for we ask all these things in Jesus Christ's precious name. Amen. Amen. And amen. Okay? So, handa na po ba kayo? Makikinig ng salita ng Diyos this morning? Okay? So, tayo po ay handa na rin magbahagi ng salita po ng Diyos sa umaga po ito. No? So, our message this morning is entitled, The Good Steward. No? The Good Steward. And this will be the first in the series of messages on our theme, Be a Good Steward. No? So, yan po yung ating tema sa buwan na ito ng August. Okay. And you might be wondering what a steward is. Okay? So according to Oxford Dictionary, a steward is a person who looks after the passengers on a ship, aircraft, or train and bring them meals. I'm referring to stewardess. No? Stewardess. Pero hindi po yan yung steward na pag-uusapan po natin ngayong umaga. Okay? The steward I'm referring to is a person that look after or manage another's property.
Okay? Kung sa Tagalog po ay katiwala. No? Katiwala. And we must understand that the steward is not the owner, but just the caretaker of another's property. Amen? No? So hindi po siya yung talagang may-ari, kundi siya lang po yung katiwala. Okay. Nung ika nga talagang may-ari. And he is entrusted by the owner to manage his property or take care of it. Okay. So, in the case of a business manager, he is entrusted by the business owner with business and with the expectation that he will manage it properly and that it will grow or prosper. Parang katulad yan ng, halimbawa, inagkatiwalaan ka ng isang business, no? Ng business owner. At of course, yung pong may-ari na siyang nag-entrust sa iyo ng kanyang business ay he expected you to manage his business well. And of course, siyempre, gusto niya po na mag-prosper yung business po niya. No? Mag-prosper po yung business niya. And that's what a steward is. And that's what his responsibility is. Okay. Ngayon po umaga, gusto ko pong abot sa inyo, mga kapatid, na tayong lahat ng mga mananampalataya, in fact, lahat po ng tao yan, tutuusin. Sumasakot po ito sa lahat po ng mga tao. No? Pero of course, higit po sa lahat, sa ating po mga mananampalataya, na lahat po tayo ay katiwala ng Diyos. Amen? We are all stewards of God. Meaning what we have is not ours, but it is God's. Okay, no? They are just entrusted to us by God to keep it and manage it for God's purpose or interest. Kasi yan po yung maliwanag, no? That's what the Bible tells us. Paulit-ulit po natin mababasa po yan sa banal po na kasulatan. And one example of that is in Deuteronomy chapter 10, verse 14. No? Kung saan sinasabi po doon, behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's, okay, thy God, the earth also with all that therein is. Okay, no? Ang langit, no? Pati yung langit sa langit, kasi tandaan po ninyo, hindi po yung langit na nakikita lang po natin ang langit, kundi mas meron pa po diyang langit beyond heaven. Heaven of heavens, ika nga. And then in Exodus chapter 19, verse 5, we can read, for all the earth is mine. No? Sabi po ng Panginoon, for all the earth is mine. And then in Job chapter 41, verse 11, it says, whatsoever is under the whole heaven is mine. Okay. And then in Psalm chapter 24, verse 1, sabi doon, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Amen? And then in Psalm chapter 50, verse 10 to 12, we can read, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountain, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Amen? So what a claim by the Lord, na lahat ng mga bagay ay sa Kanya, ika nga. At ang tanong, bakit po inaangkin ng Panginoon na ang lahat po ng mga bagay ay sa Kanya? It's for the simple reason that He is the creator of all things. Ang Diyos ang siyang lumikha po ng lahat ng bagay. Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? In the beginning, God created the heaven
must also understand that He created you and me. Amen? Ikaw din, nilikha ka din, kasama ka din sa Kanya pong nilikha. Kaya nga po sabi ng Psalm chapter 100 verse 3, know ye that the Lord, He is God, it is He that hath made us, and that we ourselves, we are His people, and the sheep of His pasture. Okay. So if He is the creator of all things, then He is the owner of all things. Right? Amen? And if God is the creator of man, therefore He is the owner of all human being. Lahat po ng tao ay actually pagmamay-ari ng Diyos. No? Sapagkat siya po ang lumikha. Ika nga, no? Siya po ang lumikha. No? Nating lahat. We don't own ourselves, but God owns us and everything that we have. Okay. And let me add, no? So if you're a believer, God has a double ownership on you. Tandaan po niyo yan, no? God has a double ownership on you. Why? Because you are not only created by God, but you are bought with a price through the blood of Jesus Christ. Amen? Binili ka po ng dugo ni Kristo. Kaya pagmamay-ari ka po niya. Ika nga, hindi lamang dahil sa nilikha po niya, kundi binili ka ng dugo ni Kristo. Kaya nga po, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, ang sabi po doon, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, tapos doon, which you have of God, then, look at verse, no? And you are not your own, sabi po doon, no? For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Amen? Hindi natin pag-aari yung sarili natin. Dapat ito ay ma-establish sa ating mga isipan. Bilang mananampalataya kay Kristo. Na ang Diyos ay nagmamay-ari sa atin. Hindi lamang dahil sa tayong nilikha po niya, kundi dahil sa tayo po ay binili ng dugo ni Yesu Kristo. Okay? So, and that's clear that we don't own ourselves and everything that we have. So, kung hindi tayo yung nagmamay-ari, ano tayo? Of course, we are stewards. We are just stewards, a steward of God's property. Okay? Ngayon, and as His steward, of course, He wants us to become a good steward. Amen? Dahil katiwala po tayo, siyempre, ang gusto ng Panginoon, naging mabuti tayo katiwala. Okay? No? At yan nga po yung binanggit do sa talatang 2, no? So, sa ating pong text, ang sabi doon, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay? No? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay. Ngayon ang tanong, paano tayo magiging mabuting steward? How can we be a good steward? Tatlong bagay, no? Ang makikita po natin, yung mismo sa talatang binasa po natin, okay, para po tayo maging mabuting steward o mabuting katiwala po ng Panginoon. First of all, there must be recognition. No? There must be recognition. So look at the verse, no? Sa verse 1, ang sabi doon, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Okay. So being a good steward start as we recognize that we are God's steward. Amen? Dito po nagsisimula ito. Kapag kinilala natin na tayo ay katiwala ng Diyos. Okay, no? Katiwala tayo ng Diyos. At ganun yung pagturing po ni Pablo sa kanyang sarili. Okay?
He considered himself as steward of the mysteries of God. Kaya nga, ang sabi niya po sa mga mananampalataya doon sa Corinto, sabi po niya, okay, you count us as ministers of God and stewards of the mysteries of God. Amen? Also meaning, what they had or what they possess were just entrusted to them by God. Kaya hindi nila pwedeng itaas yung tao no? Katulad ni Pablo, ni Apollos, ni Pedro, hindi nila pwedeng itaas. Kasi ang kakayahang binigay po sa kanila, hindi po sa kanila, kundi galing po yan sa Diyos. Amen? Stewards lang po sila ng mga bagay na binigay po ng Diyos. And in the same way, we also must consider ourselves as God's stewards of God's resources, for that's what we really are. Amen? We must recognize the fact that God is our owner and we are just a steward. He entrusted to us our life, our ability, and our everything. So this is our first responsibility as steward. We must recognize that we are sons. Kasi hindi ka po pwede maging steward without admitting that you are not the owner but a steward. Alam niyo ba, ito yung problema ng marami pong mga tao ngayon, no? Especially the unsaved or the unbelievers. No? So, hindi nila alam na sila'y katiwala lamang. Ika nga. At ang lahat ng sa kanila ay galing po sa Panginoon. Okay. No? Pag sila ay they acquire things or when they accomplish things, then they will attribute it to themselves or give the credit to themselves. Okay. Sasabihin nila, pag halimbawa, meron silang naabot sa buhay, naging mayaman sila, naging matagumpay po sila, ang sasabihin nila, ito ay bunga ng aking pagsisikap at ng aking kakayahan. Kaya, they won't give the credit to God, but to themselves. Okay. Kuminsan, kahit sa mga mananampalataya kay Kristo nangyayari po ito, no? They won't accept the fact that they are just a steward. So kaya po, because they don't recognize that they are steward, no? So they will use God's resources as they please and as they want. Amen? Dahil po sa hindi nila kinikilalang ang Diyos ang nagmamay-ari ng mga bagay po na nasa Kanya. Paalala niyo po yung rich fool doon sa Luke chapter 12, verse 16 to 19. Okay. No? So, sinasabi po yung parable doon sa rich fool sa Luke chapter 12, verse 16 to 19. Babasahin po yung bahagi po yun. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do? Noong nagkaroon na po ng marami po siyang ani, no? So ang naging katanungan niya, sabi niya, ano yung gagawin ko? What shall I do? Wala akong pag-iimbyakan ng aking napakaraming ani. Tapos, ang sagot niya po sa kanyang sarili, and he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. No, so gagawin ko, gigibayin ko yung aking mga imbakan at gagawa ko ng malaking imbakan at doon ko ilalagay yung aking mga ani. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, magpakasaya ka. Uminom ka, kumain ka, at magpakasaya ka. Bakit? Kasi ang turing niya po sa kanya yung mga bagay. Pero anong katugunan po ng Panginoon sa kanya? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya sa verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? Kasi inangkin niya
yung bagay na hindi naman talaga sa Kanya. Sa Panginoon yun eh. Amen? That's from God. Sa Panginoon po yun. At ganito yung attitude ng marami pong tao ngayon. Now, marinig nyo yung sa kasabihan, I am the captain of my soul and the master of my faith. Have you heard that? No? So maraming tao magsasabing, I am the captain of my soul and the master of my faith. Kaya wala po silang pakialam kung ano man yung gawin nila dun sa mga bagay na nasa sa kanila, sa kanilang buhay. Wala silang pakialam. Kasi hindi nila kinikilala na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari po sa kanila. But when you recognize that you are just a steward and everything belongs to God, then you will have a different attitude in life. You will be careful to use God's resources because you know it belongs to Him. Amen? At hindi ka rin magiging maramo. Hindi ka magiging maramo. Bagkos magiging mapagbigay ka. Lalo na po sa gawain po ng Panginoon. Kasi alam mo na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa iyo po niya. Ano po yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos? No? Actually, marami po. Pero, babanggitin ko lang po yung mga mahalaga, no? That God entrusted to us. And these are time, talent, and then treasure. Yung pong time, talent, and treasure. Hindi ko po ito i-discuss this morning in detail. So ito i-discuss po natin. No? So sa mga susunod po na linggo, ika nga. Para mas maging maliwanag po sa atin ang principle of stewardship. No? Principles of stewardship. Okay? So secondly, for a believer to be a good steward, he must know that there is a requirement. Amen? There is a requirement. Sabi doon sa talata, no, moreover, it is required in stewards. Amen? There is a requirement. Okay. Now, the word required, no, is strong or emphasize. Binigyan po yung diin, yung salita pong required. And according to Strong Hebrew and Greek dictionary, the word required, as used in this verse, means to demand, to require, to demand, or to demand something from someone. Okay. Now, ganun din po yung sinabi po, no? Ng Thayer Greek Dictionary na ang ibig sabihin po ng salitang required ay to demand, to require something. Then the same thing with Vine Dictionary of Hebrew and Greek words. The Greek word seteo, ang ginamit po seteo, means to require or demand. So what does that mean, or what does it implies? Okay, now please listen. It implies that God does not simply wish, amen, that we would be a good steward of that which He has given us. He does not simply suggest that we should be a good steward of what He has given us. He does not just want us to be good steward, okay, but He demands from us to be a good steward. Hinihingi po niya, talagang dinidemand po niya. Di ba pag sinabing demand, talagang hinihingi po niya. Talagang kailangan mong gawin. Kaya po ang pagiging good steward is not optional. Amen. Yung salitang optional ay nakahulong isang bagay na hindi kinakailangan o sapilitan. Kung gusto mo lang. Pero kung ayaw mo, hindi ka pipilitin. That's optional. Pero hindi po ganun ang pagiging mabuting katiwala. Hindi po ito optional, but what? Obligatory. Amen? Obligatory. It means compulsory or mandatory or statutory. Okay. So bakit po ganun na nagdidiman po ang Panginoon? No? Na maging tayo mabuting steward doon sa mga bagay na pinagkatiwala niya. Kasi yung mga bagay na pinagkatiwala niya po sa atin ay costly.
may halaga. Ika nga. No? Because of the value of things He entrusted to us. Just for example, meron halimbawang ibang pinagkatiwala sa iyo, yung isang mahalagang bagay, bawa costly jewelry, okay, bawa Rolex watch, okay, na nagkakahalaga minsan ng milyon, okay. So maaaring sabihin ng owner sa iyo, Brad, pwede mong gamitin yan kung gusto mo, okay, no? No, so pero of course, dahil alam mo yung halaga mo, hindi mo basta-basta gagamitin po yun, di ba? Hindi mo basta gagamitin yan sa mga pangkaraniwang mga lakad mo, okay? At siguro gagamitin mo yan sa mga importanteng mga okasyon, kumbaga. Kasi alam mo yung halaga nun eh. Alam mo yung halaga nun. At pag nawala yun sa'yo, siyempre, may pananagutan ka doon sa may-ari, amen? No? At ganun din po kung bakit po nagdidiman ang Panginoon na tayo maging mabuting steward. Kasi ang halaga ng ibinigay niya sa iyo ay hindi mo mapapantayan. Hindi mo po mapapayaran. No? Yung buhay mo ay napakahalaga po yan. At huwag mo sanang balusubasin yung buhay mo. No, pahalagahan mo yung buhay mo kasi hindi mo yan pag-aari yan ng Panginoon. Amen? Okay? At meron tayong pananagutan. No? God will require us someday to give account of how we manage His resources. Okay. Then there's a third thing. Okay. How to be a good steward, he must be reliable. Amen? He must be reliable. Yun yung sinabi doon, that a man be found faithful. Amen? That a man be found faithful. Okay. Now the word faithful carries the idea of being trustworthy or reliable. Ibig sabihin, pagkatiwala ka, mapagkakatiwalaan ka. Amen? At maaasahan ka. Amen? Okay? Okay, no? Kaya nga tinawag kang katiwala eh. Amen? Kaya nga tinawag na katiwala. Kasi yun ang inaasahan niya sa iyo. Mapagkakatiwalaan ka at maaasahan ka. Ika nga. No? Although not all stewards are faithful, because there are some who are unfaithful. Katiwaldas ba? No, hindi katiwala, kundi katiwaldas. Di ba merong kwento po yan dun sa Luke chapter 16, no? Yung the parable of the unjust steward. Okay. Kasi ginawa siyang katiwala, pero yung mga bagay, kasi naniningil po siya ng mga pautang ng kanya pong amo. At ang ginagawa po niya, imbis na i-remit niya po yung pautang na yun, ay winawaldas niya po yung pautang po na yun. Kaya, tinawag po siya ng kanyang Panginoon para magbigay sulit doon sa kanya pong ginagawa. Okay. At ganyan-ganyan yung gagawin natin balang araw, no? Na magbibigay tayo ng sulit, no? Kung paano natin minanage yung resources ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya dapat lang tayo maging matapat. No? We must be reliable. We must be faithful. Ika nga, stewards of God's resources. Okay. So how do we describe a faithful steward? Let me suggest 4 things. Okay. Unang-una sa lahat, isang matapat po na katiwala is fearful in the performance of duty. May takot po siya. Okay. No, so hindi siya nakakatakot, kundi may takot po siya. Sapagkat may takot po siya sa Diyos. Amen? Yun po yung susi. Yung kailangan magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi pag may takot ka sa Diyos, mangingimik kang lumabag sa Kanya. Amen? Sa Kanya pong kalooban sa buhay mo. Mangingimik ka pong maging kang waldas na katiwala. No? Kundi pagsisikapan mo na mag-isang mabuting katiwala ng Diyos. Amen? Fearful in the performance of duty. Then secondly,
faithful in the performance of duty. Magiging kang faithful dun sa pagganap po ng tungkulin na iniatang po sa iyo ng Panginoon. And one of the best illustration of faithful stewardship is in the life of Joseph. Kung alam po natin, si Joseph. No? So dun sa Genesis chapter 39, simula po sa chapter 39. No? Nung siya po ay maging alipin po ni Potiphar. At pagkatapos, siya po ay naging steward din po ni Potiphar. Okay. Kasi nakita po ni Potiphar yung magandang karakter po ni Joseph. Kaya ginawa po siyang katiwala ng kanyang buong sambahayan. Okay, buong sambahayan. And as soon as Joseph became a steward, then he was faithful in doing his job. Pero alam po natin yung nangyari. He was wrongly accused by Potiphar's wife of trying to rape her, so he was imprisoned in Egyptian prison. Pero tingnan niyo po, nung si Joseph nandun na po sa kulungan, ay nakasumpong po siya ng pabor doon sa keeper ng prison. At dahil po doon, ginawa po siyang katiwala nung prison mismo. Pinagkatiwala sa kanya yung mga prisionero. Maaaring iniiwan-iwan po siya kasi alam niya nandun si Joseph. Si Joseph ang siyang pinakakatiwala po niya. Okay. So mantakin po niyo, pinagkatiwala sa iyo yung mga prisionero. Aba, isang napakalaking pribilehiyo po yun. Di po ba? Okay. Paano kung halimbawa makipagsambuatan po siya doon sa mga prisionero? At pakawalan niya po yung mga prisionero. Abay, malaki yung problema po yun doon sa keeper na nagkatiwala po sa kanya. Kasi ang parusa, pagkahalimbawa, yung mga binabantay ng prisionero nakawala, ang parusa po nun ay kamatayan. Pero hindi po ganun ang ginawa po ni Joseph. Naging po siyang tapat na patiwala. Let me ask you this question. How about us? Are we a faithful steward? Faithfully carrying out our duty through the ministry entrusted to us. Let me say this, in one sense, alam niyo po ba, para magbigyan tayo ng application dito po sa principles na ito, in one sense, tayo po ay nagsisilbi po katiwala through the ministry that is entrusted to us. Halimbawa, isang leader ka, isang school teacher ka, choir member ka, tandaan nyo, yun pong tungkulin na yan ay iniatang sa inyo. At sana huwag niyong maliitin po yan. Pahalagahan niyo yan. At gampanan niyo na may katapatan yung tungkulin na yan na inatang sa inyo. Kasi katiwala ka. Katiwala ka. Ika nga. At alam niyo ba, that's my prayer for myself. Kasi alam ko, pinagkatiwalaan ako ng Diyos na pangunahan ang iglesia dito. At kung ano man maging kahinatnan po ninyo sa pananampalataya, kung dahil po ito sa kapabayaan, nananagot po ako sa Panginoon. At alam ko po kung gaano kabigat yung pananagutan pwede mo tanggapin mula sa Diyos. Kaya gayon na lang yung prayer ko na, Lord, hindi po to kaya sa aking sarili lang. Kailangan ko po kayo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging akong mabuting katiwala. At sana, ganun din po yung maging prayer ninyo. Bilang mananampalataya kay Kristo na gawin kayo ng Diyos na mabuting katiwala. Amen? And there is a last thing, A good steward is fruitful in the performance of duty. He is fruitful in the performance of duty. Meaning he's not only fearful, he's not only faithful, but fruitful in the performance of duty. Ibig sabihin, pag kami pinagkatiwala sa iyong bagay na ginagawa mo, lalo na para sa gawain ng Panginoon,
nagiging productive ka. Amen. Ibig sabihin, napapagbuti mo pa yung ginagawa mo. Amen? Amen. Hindi yung parang baliwala sa'yo eh. Kasi ang isang taong talagang mabuting katiwala, talagang pag-iigihin niya yung trabaho niya. Amen? Pag-iigihin niya yung trabaho niya. He will be productive. Ika nga, no? Kumbaga, magbubunga siya. Nagkakaroon ng progreso. Kumbaga sa negosyo, kumikita ka, tumutubo ka, di ba? At yun naman ang hinahanap din ng Panginoon sa atin na pagbutihin natin yung gawain pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at tayo ay nagbubunga doon sa gawain ginagawa po natin. Ika nga. You are faring well in your ministry. Kaya gumaganda yung ating music ministry. Kasi pinagsisikapan ito ang anak ko. Nagsisikap siya. At siguro kung gumaganda rin ang iyong preaching, no, kung ginagamit ka ng Diyos sa pagtuturo, amen, salamat sa Diyos. Yung pagtuturo ni Brother Rico, nag-i-improve. At sana, amen? Na nag-i-improve ka. Doon sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi mo yan ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko yan para sa Panginoon. Amen? Fruitful in the performance of duty, and there's the last thing, fortunate in the performance of duty. If you are a faithful steward, someday when you face Christ on the Bema judgment, you will hear Him say, "Well done, my good and faithful servant, enter ye into the joy of the Lord." Amen? Maririnig mo yun sa Panginoon kasi alam niya po kung tayo naging matapat na steward ng Panginoon habang tayo nabubuhay sa mundo ito. At darating panahon ay maririnig mo mismo sa bibig ng Panginoon, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful for little things. So tapos, enter ye into the joy of the Lord." Pero let me say this, okay, kung hindi pa po naging faithful na steward ng Diyos habang kayo nandito sa lupa, alam niyo ba, masakit mang sabihin, pero itong sasabihin sa atin ng Panginoon, "Cast you the unprofitable servant into outer darkness, where there shall be weeping and gnashing of teeth." Di ba ganyan yung binanggit ng Panginoon doon sa tatlong servant, doon yung sa huling servant na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang talento. Pero imbis na yung talentong yun ay gamitin niya po, ika nga ay ibinaon niya po yun. Kaya ang sagot sa kanya, yung kanyang master, sabi niya, "Cast you the unprofitable servant into outer darkness, where there shall be weeping and gnashing of teeth." So brother and sister, I want to challenge you. Let us be a good steward. Yamang nasimulan po natin ang ating pong temang ito. Ang hamon po sa atin. Mga kapatid, sino po kamo? At sana hindi lang po natin ito narinig, kundi ito'y talagang tumimo sa ating mga puso at buhay. Na tayo ay maging mabuting steward. At kayo ay dudulog sa Diyos, didulog tayo sa Panginoon. At sasabihin natin, "Lord, I want to be a good steward. I may not be a good steward today, but I want to be a good steward." Let's all stand up. Tayo po natin tumayo. Okay. Tayo po manalangin. Shall we pray? Lord, thank you once again sa mga salita ninyo. Salamat po sa pagtulong nyo sa inyo po akong lingkod at makapagbahagi po ng inyo po mga salita sa umaga nito sa mga kapatiran narito. Lord, nawa yung habon na yun na ibinitawan o ibinahagi na inyo po lingkod ay talagang nagkaroon ng strong impact in the life of your people. Ng bawat miyembro na dito sa iglesia ay
magpapasya o sa kaibuturan ng kanilang puso at nanais nilang sila ay maging good steward ninyo, Panginoon. Sapagkat lahat po ng nasa sa amin, hindi po ito sa amin, ito po sa inyo. Kami yung pinagkatiwalaan namin. At gusto niyo po, Panginoon, na ang mga bagay na pinagkatiwalaan nito ay gamitin sa iyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami. Habang lahat ay nakuyuko, habang lahat ay nakapikit, ang salita ng Diyos ay maaaring nangungusap sa atin sa mga oras na ito. Kinikilala mo ba na ikaw ay katiwala ng Diyos? Kaysa maliit, kaysa malaking bagay, katiwala ka po. Pero, kumusta? Kumusta ang attitude natin? As a steward of God? Are we serious? Seryoso po ba tayo sa pagturing natin doon sa ipinagkatiwala sa ating ng Diyos? Kung ngayon ay nag-usap sa iyo ang salita ng Diyos, ipagpagawa yung puso at yung kalooban at nais natin isubok ang buhay natin sa Panginoon. So, nais natin lumapit sa Panginoon at hingiin sa Kanya ang kanyang biyaya at tulungan tayo maging mabuting steward niya. Paano bang lumapit tayo sa harapan? Manalangin tayo sa Panginoon. Tulog natin ang ating sarili sa Panginoon. Manalangin tayo sa Kanya. Hilingin natin tayo ay gawin niya Kanyang mabuting gagawa. If this is your decision this morning, just come forward. Lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Kanya. Lapit natin ang ating buhay sa Panginoon. Yes, meron tayo sa kapatid na naglapit ang kanyang buhay. Are there more? Are there more? God spoke to your heart. Umusap sa iyo. Huwag mo tikisin yung puso mo. Kung talagang umusap sa iyo, salita ng Diyos, ang umagang ito, huwag mo tikisin yung puso mo. Lumapit ka. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Hingin natin ang biyaya ng Diyos na kumilos, gumawa sa ating mga buhay upang tayo ay kanyang gamitin kasangkapaling sa kanyang kaluwalhatian. Salamat sa mga lumapit na ito. Salamat. Thank you for the people who listen. Meron pa po nalalapit po sa muli. Lapit po yung buhay sa Panginoon. Amen. Amen. Are there more? Are there more? Amen. Amen. Are there more? Tayo may manalangin. Let's pray. Thank you, Lord God, for giving us victory this morning. Salamat sa iyong mga salita. Amin pong narinig. Hindi po ito mawala ng saysay, O Diyos. Hindi Panginoon. Ito ay talagang gumawa sa aming buhay. Turo po, Ama, sa magiging matapat ninyong lingkod, magiging matapat ninyong katiwala. Salamat sa mga kapatid na ito na naglapit ng kanilang buhay. Alam niyo po ang kanilang puso at kalooban. Alam niyo po, Lord, ang kanilang nais. Tawa ay magpalain niyo po, Lord, ang nais nito. Ito ay magkaroon ng katuparan, kaganapan sa kanilang buhay. Thank you once again this morning, Tina, for giving us victory. For we ask all these things in Jesus' most mighty name. Amen. Amen. Tawagin po natin ang isang leader para po sa atin. Amen. Wow, what a preaching. What a powerful preaching. Amen? Na-bless po ba tayo? Unang mensahe, we must be a good steward of the Lord. For our closing song, let us sing in the service of the King. This is a stewardship song as well. In the service of the King. And afterwards, we request Brother Mark, or Brother Renato for our closing prayer. Sama na rin yung atin po Pagkain. All together. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy.
sa umaga ito, Panginoon, ay naisabuhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga blessing namin natanggap. Ganun din po sa mga pagpapala na aming nagagamit, Panginoon, sa pang-araw-araw namin po, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon. At ganun din po sa aming kakainin sa bagang ito, Panginoon, kaya pinataas sa iyo, Panginoon. At kami nagpapasalamat na bibigay kalakasan mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat muli, pinabalik namin ng papuri at pagkakilat sa pangalan ng Panginoon Jesus.